Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagnanakaw ng lalaki sa bisikletang ginagamit sa pagroronda sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon nagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa masamang panahon. Landslide naitala sa Itogon, Benguet. Mahigit 1,000 minero hindi pinapayagang makapasok sa mga tunnel. At 8 taong gulang na tinaguriang batang rakista ng Dagupan City, ating kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nagpatupad ng class suspension ngayong araw ang 26 na LGUs sa Pangasinan dahil sa masamang panahon. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, 28 na LGU ang nagpatupad ng class suspension ngayong araw, July 4, 2025. Bunsod ito ng nararanasang masamang panahon na dulot ng bagyong Bising. Kanselado ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa 18 lugar sa probinsya. 8 naman ang nagsuspende ng klase mula kinder hanggang senior high school at 2 lugar ang nagpatupad ng selected suspension. Ibinase ang class suspension sa Executive Order No. 66 para matiyak ang kaligtasan ng mga learner tuwing may kalamidad. Ang local chief executive, through the recommendation of local MDRRMO, ay pwedeng i-suspend or i-cancel ng LCE ang klase. Nagpatupad din ng class suspension sa iba pang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, asahan ng maulan na weekend sa Pangasinan. Pinapalakas kasi ng bagyong Bising ang habagat. Babalik ang normal weather system sa Lunes. Maulan na ating aasahan, lalo-lalo sa may parte ng weste ng Pangasinan. Saan natin na yung forecast rainfall natin dyan is 100 to 200 mm. Nagka-monitor ang PDRRMO sa epekto ng bagyong Bising. Mahigpit ang koordinasyon ng tanggapan sa mga local DRRM offices upang paigtingin ang kanilang paghahanda sa kalamidad. Pinag-iingat din ang mga mangingisda sa Pangasinan. Bagamat walang nakataas na gale warning, malalakas at matataas ang alon sa dagat kaya delikadong pumalaot. CJ Turida, One North Central Luzon. Hindi mo na pinapayagang makapasok sa mga tunnel ang mahigit sa 1,000 minero dahil sa naitalang landslide sa Itogon, Benguet. Mula sa Benguet, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahigpit ang monitoring ng PNP, LGU at maging ng mga barangay officials sa mga minero sa Itogon, Benguet. Ngayon kasing meron pa ring banta ng landslide sa lugar, ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagmimina sa Itogon. Magdamag na hindi nakatulog si Aling Rosemary dahil sa pangambang matangay ng landslide ang kanyang bahay sa Camp 3, Sitio Akupan, Barangay Virac, Itogon, Benguet. Simula pa nung nakaraang mga araw, unti-unti nang dumadaos-dos ang naglalakihang mga bato mula sa bundok dahil sa malakas na buhos ng ulan. Dahilan para masira ang hanging bridge na dinadaanan ng mahigit sa 80 pamilya. Kagabi, dali-dali nilang binuhat ang mga gamit sa bahay at inilipat sa ligtas na lugar. Talagang nininirbyos kami Hindi kami nakatulog nung nag-start yun. Hapon na. Malapit nang dumilim. Nag-bakwit kami lahat. Kaninang umaga, muling naitala ang landslide sa lugar. Mano-mano ang isinasagawang clearing operation ng mga residente, volunteers at ng DPWH dito sa lugar. Minamadali ang clearing operation dahil kung magtutuloy-tuloy pang buhos ng ulan, ay dadaus-dus pababa ang mga naglalakihang bato, madadamay ang ilang kabahayan, ganun din ang isang eskwelahan na ilang metro lamang ang layo mula dito sa aming kinaroroonan. Mapapadali rin sana ang clearing operation kung mayroong heavy equipment gaya ng backhoe. Pero ang problema, walang madadaanan ng mga heavy equipment papunta sa lugar. Nakabantay rito ang PNP at mga opisyal ng barangay para matiyak na hindi makakapagmina o makakapasok sa mga tunnel ang mahigit sa 1,000 minero sa bayan dahil pa rin sa banta ng landslide. Yung mga pumupunta pa sa tunnel nila, talagang wala, pinaalis na namin sila lahat.
Wala, pag may kwan dito, di madadamay silang lahat. Bukod sa landslide sa Itogon, wala naman nang naitalang anumang insidente ng pagguho sa Cordillera Region. Base sa monitoring ng OCDCAR, passable rin ang lahat ng kalsada sa rehiyon. Nananatiling naka-alerto ang otoridad sa banta ng landslide, lalo pat patuloy pa rin umiiral ang habagat at nariyan pa rin ang banta ng bagyong Bising. Isa sa mga babantayan po natin dito is yung ating probinsya ng Abra at probinsya ng Apayao dahil nga sila yung nandoon sa extreme north ng Cordillera. Yan yung mga possibility mas malapit doon sa rain bands ng ating tropical depression Bising. Binabantayan ng otoridad ng mahigit sa 100 barangay sa Cordillera na may tuturing na landslide prone base sa assessment ng MGB. Chris, tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operation sa Camp 3. Tiniyak naman ng mga barangay officials na hindi pa rin pauuwiin ang mga residente sa kanilang mga bahay hanggat meron pa rin banta ng landslide sa lugar. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Iba pang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon nakaranas ng malakas na pag-ulan. Nakatutok Glam Caligdan Dizon. Matinding baha ang naranasan sa kalsada sa Barangay Irisan sa Baguio City. Nahirapan tuloy tumawid ang mga motorista. Ayon sa mga otoridad, gumagawa na ng paraan para hindi maipon ang tubig sa lugar. Inulan din ang ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte. Bahagyang tumaas ang water level sa Padsan River. Ang mga magsasaka naman sinamantala ang pagtatanim ng palay. Sa Ilocos Sur naman, ilang sitio sa Candon City ang binaha. Mahigpit ngayon ang monitoring ng CDRRMO sa mga ilog. Nagsagawa na rin ng assessment ang otoridad para sa mga apektadong pamilya sa lugar. Buong araw naman kahapon na inulan ang Hermosa, Bataan. Karaniwang binabaha ang bayan kaya maraming markers doon para malaman kung gaano nakataas ang tubig. May mga lugar na ring nagsuspinde ng klase dahil sa masamang panahon. Samantala, naka-blue alert status na ang Cagayan Province bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Bising. Ibig sabihin, handa ang rescue assets at activated na ang lahat ng mga response cluster. At sa Batanes, inatasan na ang lahat ng mga istasyon ng pulisya sa probinsya na magsagawa ng monitoring at pag-iikot sa mga lugar na nasasakupan sa posibleng epekto ng bagyong Bising. Nakatutok din sila sa coastline water level monitoring upang maagang maabisuhan ng mga residente sakaling kailanganing lumikas. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Pero babalik din at muling papasok sa PAR sa linggo. Patuloy nitong hahatakin ang habagat na posible pa ring magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan sa Ilocos Region, Pangasinan, Cordillera at Isabela. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nahuli kam ang pagnanakaw sa isang lalaki sa bisikleta na ginagamit sa pagroronda sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto, Joel Fernandez. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na nakasombrero at naka-hoodie jacket. Nagbasid siya sa labas ng barangay hall ng Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Nang makitang walang tao, nilapitan ng lalaki ang bisikleta. Binitbit niya ito sa likurang bahagi ng barangay hall kung saan hindi hagip ng CCTV at doon tinanggal ang padlock. Matapos ang ilang sandali, sumakay na sa bisikleta ang lalaki saka umalis. Ang bisikletang ninakaw, pagmamay-ari umano ng barangay Malabago na ginagamit ng mga tanod sa kanilang pagroronda. Hindi ko po alam, pero parang naplano niya eh. Alam niya, nakapadlock po yung bike na yun dati. Kaya lang yung pinadlock, hindi na naman na pinadlock dun sa may lamesa. Pinadlock lang dun sa mismong bike. Ang insidente nangyari umano alas 5 ng umaga kung kailan nakauwi na ang mga tanod na naka-duty. Nakikipag-ugnayan na ang barangay council sa pulisya para sa mabilis na pagtukoy sa suspect. Tumawag na po yung PNP sa akin kanina. Meron na po silang
nagnakaw na rin daw sa Santa Barbara. Paiigtingin din ng mga opisyal ang kanilang pagbabantay sa barangay upang maiwasan ang ganitong insidente. Kasama si Daryl Peralta, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa mga kapuso nating motorista, may posibleng rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa anunsyo ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, mahigit piso kada litro ang posibleng bawas sa presyo ng gasolina. Nasa 50 centavos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, habang sa kerosene, 80 centavos ang bawas presyo. Ayon sa DOE, isa sa nakakaapekto riyan ang humuhupang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran dahil sa umiiral na ceasefire. Tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Olongapo City sa pagsagip sa isang lalaking naipit sa minamaneho niyang truck matapos itong maaksidente pasado alas 5 ng umaga kanina. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, galing Sambales ang truck at bigla umanong lumihis ng lane kaya naararo nito ang mga nakaparadang sasakyan at ilang establisimento sa gilid ng kalsada. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang truck driver. Patuloy naman ang sinasagawang backtracking sa mga CCTV upang tukuyin ang tunay na sanhi ng aksidente. Almost 4 hours, ma'am. Kasi nga po, maingat na inano ng mga rescuer natin, yung Olongapo Rescue. Dahil sa tindi ng pagkakaipit at yung truck nga po, halos na utilize. Nasamsam sa bypass operation sa Mangaldan, Pangasinan ang mahigit sa 400,000 pesos na halaga ng shabu. Tutukan sa report. Arestado ang 29 anyos na lalaki sa bypass operation sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Nakuha sa operasyon ng 2 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 60 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Ayon sa otoridad, residente ng Dagupan City ang suspect na kabilang sa regional top priority target at maituturing na isang high-value individual. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado rin ang top 3 most wanted person sa bayan ng Mangaldan at top 6 wanted person sa provincial level dahil sa kasong sexual assault. Isang 40 anyos na lalaki at residente ng Barangay Maasin sa nasabing bayan ang akusado. Nadakip ito sa bisa ng warrant of arrest at ngayon nasa kustodiya na ng pulisya. Kasama si Daryl Peralta, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nananatiling red tide free ang mga baybayin sa Region 1. Kabilang narito ang mga coastal area sa mga bayan ng Bolinao, Anda, Bani, Sual, Alaminos City at Infanta sa lalawigan ng Pangasinan. Red tide free na rin ang mga baybayin sa Santo Tomas at Rosario sa La Union. Base ito sa pinakauling shellfish bulletin ng BFAR. Ayon sa BFAR, ligtas na kainin ang mga fishery commodities at mga shellfish na nahuhuli sa mga nabanggit na lugar. Samantala, isang tribute, ganyan inilarawan ni Perena Glyza de Castro ang collaboration niya kasama si katutubong diva Bayang Barrios na OG na kumanta ng Encantadia theme song. Goosebumps ang hatid ng collab nila Glyza at Bayang. Binigyan na ni Glyza ng lyrics ang theme song na Enka o ng Enka na tadhana ang title. Sabi ni Glyza, inspired lyrics. Ang lyrics sa isang eksena niya sa Encantadia Chronicles Sangre. Pinasuan yan ng mga Encantadics. Una ring napakinggan ng lyrics sa kanyang Sangre Perena Transformation. Masaya si Glyza na natupad ang collab nila ni Bayang. Ikinagulat niya ang setup na may kulintang at chimes. Ibinahagi rin ni Glyza ang kwento ng tadhana song at kung bakit chant lang ang tila naririnig. Subaybayan ang Encantadia Chronicles Sangre
tuwing 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras. Samantala, 8 taong gulang na mag-aaral na tinaguriang batang rakista ng Dagupan City, ating kilalanin sa report. Sa forma pa lang, makikita mo na ang pagiging rakista ng batang ito mula sa Barangay Bolosan, Dagupan City. Siya si Lorraine Frances the Twin, 8 taong gulang, grade 3 pupil ng Maluwad Elementary School. 2 taong gulang daw si Lorraine nang mapansin ang kanyang talento. Then since kumakanta nga siya, trinay namin abot yung mic kasi madali niya ma-adapt yung music. Kumanta, naging okay sa pandinig namin kasi... Mula noon, madalas na raw tinitrain si Lorraine ng kanyang ama na isa ring mahilig sa musika. Mas lalo pa raw na-develop ang talento ni Lorraine nang pumasok na sa grade 1 at grade 2 kung saan mahilig at may alam din sa music ang kanyang mga guro. Talented siya talaga. The first time na nakita ko siya sa klase namin, na nakakitaan ko ng potential sa singing, nasabi ko, may ilalaban tong batang to. Sa tulong ng kanyang daddy at mga guro, na-boost ang confidence ni Lorraine kaya sumali sa mga kompetisyon. Katunayan, siya ang tinanghal na kampiyon sa sinalihang singing competition ng Schools Division Office ng Dagupan. Hindi naman daw pinababayaan ni Lorraine ang kanyang pag-aaral. Maging nurse po. Bakit? Para may gamot ko po yung mga tao na may sakit po. Ayaw mo maging professional singer? Pwede rin po. Bukod sa pagkanta, sumasali rin sa mga pageant ang batang rakista. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kitang-kita sa dashcam video ang nangyaring aksidente sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur kahapon. Bahagya pang tumigil ang mga sasakyan sa intersection. Ilang sandali lang, biglang sumalpok ang rider na ito sa 10-wheeler na papasok sa intersection. Ayon sa pulis, mabilis ang patakbo ng rider kaya dire-diretso itong sumalpok sa truck. Kalaunan, nagkaayos naman ang magkabilang panig. Nagpapagaling sa ospital ang senior citizen na driver ng motorsiklo at angkas nito dahil sa mga tinamong sugat sa kanilang katawan. Nakahit na po yung mga sasakyan doon. Pero tuloy-tuloy pa rin sa pagpapatakbo. Dapat po yung defensive driving po sana ang bayaran natin. Saka yung maging attentive at saka yung presence of mind. Tampok sa selebrasyon ng Nutrition Month sa Benguet ang iba't ibang prutas at highland vegetables. Sundan sa Ratsyada Balita. Binuksan na ang mga nutrition booth sa provincial capital ng Benguet na bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month. Tampok dito ang iba't ibang highland vegetables and fruits na sariling ani ng mga magsasaka sa lalawigan. Nariyan din ang mga processed food at iba pang produkto. Nagsagawa naman ang DTI Ilocos Sur sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng seminar sa digital marketing. Mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba sa lalawigan ang lumahok dito. Karagdagang kaalaman, kasanayan at estratehiya ang itinuro upang mapaganda at mapalago pa ang kita ng mga kooperatiba sa lalawigan. Aabot sa higit 280,000 pesos ang sisingilin ng SSS Ilagan Branch sa 9 na delinquent employers sa Ilagan City sa Isabela. Maliban sa hindi pagbabayad ng contributions, 2 sa 9 na employers ang hindi rehistrado sa tanggapan ng SSS sa syudad. Bahagi ito ng kampanya ng SSS ukol sa race campaign o Run After Contribution Evaders. Bawat yung lapse kasi nila ng pagbabayad po may karapatan din po kasi yan na yung mga miyembro po nila ay hindi makakapag-avail ng mga benefits po ng SSS.
Glam Canicdan Dizon, One North Central Luzon. Inihain sa Senado ang panukalang gawing 21 anyos ang minimum age bettors sa online casino games. Ang detalye sa report. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, 8,000 pesos daw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na malaslat machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na 3 higit pang magkakaparehong cart. Yung ano ng motor ko, yung box ng motor ko, nabenta ko na. Para lang panlaro. Minsan yung biyahe ko, bibiyahe ako na madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga 5 o 6 na booking. Pag may panlaro na, ayun, tsaka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ano sabi nila? Ayun, tigilan ko raw. At nalululong nga raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo, gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa. Dinala na raw ang kasino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpapromote ng gambling apps sa social media na tinawag niya mga pusher sa pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Ngayon zero there's no floor price. So ibig sabihin kahit 20 pesos pwede kang tumaya. Top up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. No? So hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo dapat ay 10,000. Ang top up mo is about 5,000. Tingin niya, mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang anya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, hihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad ang tataya. I-regulate din ang pag-advertise sa online gambling, gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape. Umaasa si Gatchalian na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling may patupad. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang 27 anyos na mangingisda sa drug buy-bust operation sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Torida. Arestado ang 27 anyos na mangingisda sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Sitio Calamyong, Barangay Bunuan Guset, Dagupan City, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Nakuha sa suspect na residente ng Barangay Pugaro Sentro ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nabawi rin sa suspect ang marked money at budol money na ginamit sa operasyon. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. So, street level individual po siya. So, newly identified din po siya. 3 kaso ang kakaharapin ng isang 20 anyos na lalaki matapos umano niyang saktan ang 49 anyos na ina sa Barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, binatukan, tinadyakan at binantaan pang patayin ng binata ang sariling ina noong Martes ng gabi. Kinumpronta raw kasi ng ina ang anak tungkol sa masamang bisyo nito. Agad humingi ng tulong ang ina sa himpilan ng pulisya at naaresto ang anak sa loob ng kanilang tahanan. Wala pang pahayag ang suspect. Meron tayong nakita na illegal drugs na shabu sa kanyang packet. At yun, pinailan natin siya ng kaso, 3 kaso, physical injuries, threat, saka yung possession of illegal drugs. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Top 12 finalists sa The Clash Season 7 binalikan ang kani-kanilang karanasan sa unang sabak nila sa kompetisyon. Silipin sa report. Nagsimula sa 24. Ngayon, 12 singers na lang ang maglalaban-laban para sa korona ng The Clash Season 7. Ang top 12 finalists ay binubuo ng 6 na new clashers at 6 na clashbackers na binalikan ang kani-kanilang karanasan noong una nilang sabak sa The Clash. Tulad ng first runner-up ng Season 4 na si Bill Mark.
Siyempre meron po mga parang sana yun na yun eh, isang ano na lang eh. Kaya ngayon gusto ang ginagawa ko is I just give my 110% with every performance. Nais naman balikan ni Jong ang Season 1 kung saan hindi siya 100%. Siguro nung panahon na nagkasakit ako. So nilaban ko yun hanggang Grand Finals. Season 2 naman ang gustong balikan ni Nef Medina. Ang wala sa akin before yung experience na meron ako ngayon. Parang mas ine-aim kong ma-enjoy yung performance. Si Bea naman, nais bumawi sa kanyang maagang exit noong Season 1. Ang babaguhin ko siguro yung pyesa ko. Kasi medyo doon ako nagkaroon ng problema na kahit hindi man ako manalo, at least man lang na-perform ko siya ng maayos. First runner-up naman ng Season 5 si Arabel de la Cruz na kahit hindi nagwagi noon ay may mahalagang aral naman na napulot. Kailangan mas matapang ako ngayon. Kasi ganun din naman hindi lang po sa pag-compete eh. Sa life ganun din eh. Sumikat naman sa Season 2 si Tomby Romulo sa masakit na paraan. Naging viral video ang kanyang performance nung pumiyok siya sa gitna ng kanta. Actually, 2 years after po ng The Clash, yung ilang years ko, hindi ko po yung pinapanood eh. Ganun po talaga eh. Sa singing contest, nangyayari po talaga yung mga hindi po naasahan. Ngunit ano pa man ang kanilang nakaraan sa The Clash, mas gusto nilang tumingin sa hinaharap, kung saan ang The Clash ay kanilang first step on the road to stardom. Abangan ang tagisan ng talino at boses ng mga Clashbackers at New Clashers sa Round 2 ng The Clash Season 7 simula July 6. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ampalaya po. Bakit ampalaya? Kasi ampay niya magmahal. Anong gulay niya? Gusto ko okra. Bakit siya okra? Para malaging matulas. Para po sa akin, kalabasa po. Kasi para makita niyo yung ganda ko. Masustansya. Dapat makita niyo yung ganda ko. Diba? Talong. Bakit talong? Kasi healthy po. Ano po? Tomato po kasi pag tumatawa po, namumula siya. Talong po. Kasi ano? Ampalaya. Bukod sa mapait, ang pangit ng lasa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.